Kasi nai-inform tayo. Kaya hindi pwede yung pag yung faith, sasabihin mo, bahala na. Hindi kailangan ma-inform ka ng salita ng ating Panginoon. Many people, sabi ni Andrew Wommack, many people have found very difficult to operate in faith. That is because they either don't have the real knowledge of God and His Word. Ibig sabihin, hindi mabuhay yung pananampalataya kasi wala namang word, no? Wala naman word. Alam nyo, tingnan nyo, maski mga kabataan dito, mas confident kayo ngayon. Mas confident kayo. Kasi nalalagyan kayo ng salita ng Diyos. Kanya mag-a-apply kayo ng trabaho. Dati, urong-sulong kayo, nandiyan na yung building, papasok ka na, urong-sulong ka. Hindi mo alam kung, baka anong tanong sa akin sa interview, uwi na lang ako. Pero ngayon, you're confident. No, kasi you have the Word. No, you have the Word. Kaya yun yung pinagkaiba ng nakikinig ng salita ng Diyos at saka yung hindi nakikinig. Alam niyo, pwede rin yung maging pananampalataya, yung sinasabi ng mundo. Lagi mong pinapakinggan yon. Mahirap ng buhay, mamahal lang. Laging doon ka na lang nakasalay. Pag sinabi sa'yo, the Lord will provide. Hindi, mahirap ng buhay. Sabi sa news, ganyan. That's your faith. That is your faith. So we believe on something because someone inform us or sell us the idea. No? Pinaliwanag sa atin ng isang tao. Kaya dapat sinishare natin sa kanila. So our faith is based on knowledge of who God is and His promises. So nakaangkla yung ating alam niyo, minsan mga tao, mga opinionated sila, maraming opinion, pero alam niyo yung opinion niyo, kung ibabangga natin sa salita ng Diyos, dapat ang opinion ng salita ng Diyos na susundin natin, hindi yung sarili nating opinion. No? So, alam niyo, the biblical command is this, no? Laging pinaulit-ulit to. Kasi alam niyo, pag tuloy-tuloy kayo nakikinig sa mundo, ang nadidevelop sa atin yung fear, no? Nadidevelop sa atin yung fear. Alam niyo kung bakit? Ang inaatake ng fear, yung foundation natin, yung relationship natin with God, yun yung kanyang inaatake. Alam niyo, bago makapasok ang impluwensya ng kaaway sa buhay niyo, nagsimula sa takot. Nagsimula mo na yan sa takot. Isang bulong ng kaaway, paano ka na ngayon? Matanda ka na, wala na yung anak mo, anong kakainin mo pagka hindi ka nila binigyan? Something like that, no? Alam nyo, yun lang yung unang step na ginagawa ng kaaway. Pagka narinig nyo ang isang negatibong kaisipan or takot nakikreep in sa inyong puso, ang lagi nyo lang, if you have the Word of God, papalitan nyo lang yan. Papalitan nyo lang lagi ng salita ng ating Panginoon. Ito lang ang weapon, no? Isa sa weapon ng kaaway yung fear. Nung isang araw nanonood ako ng video ni Joseph Prince, sabi niya, the devil daw is like a hungry roaring lion seeking him whom he have devoured, no? Kung sino daw yung pagdakita niya ay sisilain niya, no? Sisilain. Pero ang totoong lion daw, nung nanonood daw siya ng yung mga Animal Planet, no? Ang totoong lion, pag umaatake, tahimik. Tahimik. Yung totoong lion, no? Tahimik sila. Pero sabi niya ang devil, ang kaaway daw, fake na lion. Kasi maingay siya. Wow, ganun daw. Pagka may ginaganon na kayo nakaalam nyo, gusto na naman ito makaisa. Never. I will stand in the Word of God. Kaya ganun lang ang ginagawa niya. Nananakot. Para magkaroon ka ng fear. So, wala tayong ibang gagawin kundi tumayo sa kung ano yung sinabi na sa atin ng Panginoon. At yun ang ating paniniwalaan, no? Yun ang ating paniniwalaan. Do not let the world's thought fill our mind or our thinking. Kasi lalo na, alam nyo,
Hindi ko naman sinabing huwag kayong makipagkaibigan, ano, pero kung ang kaibigan mo puro negative, sasama ka doon. Sasama ka doon. Mahahawa ka. Kaya kita mo yung barkadahan, pagka walang, kunyari, lahat sila doon niya magbabarkada, pag walang trabaho, lahat sila walang trabaho. Lahat sila walang trabaho. Kasi ang usapan nila, mahirap na mag-ano ngayon, mag-apply ngayon kasi kailangan may backer ka. Ganun yung thought ng barkada. Kaya lahat sila walang trabaho. Pero pagka kita mo rin yung cluster mo, kapag confident yung mga bata, kasi nagkukuhaan sila ng yun yung kung sino ka eh. Kaya nga, ano yung sinasabi lagi ng mga magulang na birds of the same feather flock together. Kaya makikita mo kung sino kayong magbarkada, no? Makikita mo kung sino kayong magbarkada. Pero alam niyo kung alam na natin ito, sabi nung I think Maxwell, it is kung makakipaghalubilo daw tayo sa mga kaibigan natin, the most is 5 minutes. I mean, yung negative na kaibigan na the most is 5 minutes. After that, ma-absorb mo na daw yung thought nila. Ma-absorb mo na yung thought nila. Romans 10:17. So faith comes from hearing what is told. Tignan nyo Faith comes from hearing. Sa Amplified Version kasi yan hinihimay yan Ano ibig sabihin ng hearing? What is told. And what is heard comes by preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah Himself. Kaya alam nyo, ang Panginoon, He went around, sabi went around the village and the Galilee, Samaria, umiikot siya. Anong ginagawa niya? Just teaching to change the mindset of the people about Him. No? Umiikot lang siya, turo lang siya ng turo. Alam nyo, bawat pakinig natin ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng change of mindset. Kasi nung pumunta tayo dito, meron tayong set of mindset. Unawaan nyo, galing tayo sa mundo marami tayong dala-dala. Kaya pag ikaw ay nagpapatuloy sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi mo alam, nagpapalit ka ng kaisipan. Nagpapalit ka ng kaisipan. Dati, ang isip mo, wala ka ng pag-asa o hindi ka naaasenso. Pero the more you listen to the Word of God, nagpapalit ka ng kaisipan. No? Kaya minsan, ang atake ng kaaway sa atin is yung lie, yung kasinungalingan. No? Ngayon, dahil founded ka na sa Word of God, nag-aabang na lang siya ng area ng life mo na hindi mo pa pinapaniwalaan ng salita ng ating Panginoon. Kasi doon niya inaabangan dahil ang kasinungalingan lamang ang kanyang weapon to destroy us, ang kasinungalingan. Pero kung ikaw ay nasa Panginoon, ikaw ay matagumpay kapag meron kang salita ng ating Panginoon. So faith leaves, the amount of faith, tingnan nga natin ito, the amount of faith that you operate in is directly proportional. Napakaganda nito, tingnan nyo The amount of faith that you operate in is directly proportional to the revelation knowledge that you have of God through His Word. The more you hear the Word of God, the more you anchor your faith in the Word of God, you will see, the more you see the revelation of His promises and of His Word. No? Kaya nga alam niyo sa parable of the sower, meron 30, meron 60, merong 100. Ibig sabihin yung at least merong 30. Ibig sabihin nakakakita siya ng 30% na 30-fold sa kanyang buhay. Pero kita niyo nagpo-progress siya 30, 60 and then 100. So proportional yung manifestations ng promises of God in our life. The more we hear God's word, the more we hear, the more we receive it, the more
we see the manifestations of God or the promises of God in our life. Alam niyo, when you have misconception, pag sinabi nating misconception, ito yung mali nating paniniwala or maling akala. When you have a misconception of who God is and what He is like, yung faith daw natin is restricted by that misconception. Uulitin ko, kapag meron ka daw na misconception about who God is, kung sino siya, ay magkakaroon ka ng parang marirestrict yung paniniwala mo sa Kanya at saka yung kung ano yung misconception mo, hanggang doon ka lang sa Kanya. I'll give you one example. Ilagay ko rito yan para makita nyo. This is from Bill Johnson, no? Ito yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, if I believe, pakinggan natin to kasi napaka-importante nito na malaman natin, no? If I believe, sabi niya, if I believe that God allows sickness, if I believe God allows sickness in order to build character, marami yan. May sakit ako ngayon kasi tinecheck ako ng Panginoon, no? Kinokorek ako ng Panginoon. Sabi niya, I will not have confidence praying in most situations where healing is needed. Paano ka nga naman magpipray ng healing kung sinasabi mo na bigay ni Lord yung sakit? Hindi ka, ang confidence mo, siguro ang prayer mo na lang, Lord, kung gusto mong gumaling ako, pwede rin. Kung pwede rin, ayaw mo na. Okay lang. Ganon. Ganon kasi mag-pray yung hindi confident eh. Kasi hindi nila alam yung will. No, hindi nila alam yung will ng Panginoon. I will not have confidence praying in most situations where healing is needed. But if I believe that sickness is to the body what is seen to the soul. Ibig sabihin, kung gaano ka-destructive, kung pinaniwalaan ko kung gaano ka-destructive ang sakit sa katawan at yung kasalanan sa kaluluwa, sabi niya, then no disease will intimidate me. Faith is much more free to develop when we truly see the heart of God as good. As good. Alam niyo po ba na nagbago lahat sa buhay ko at sa buhay namin when we decided to believe that God is good and He is good all the time. Kasi minsan, ang isip natin sa Diyos, ingat ka ha, kasi baka pag hindi ka nagsimba, mawawala ang cellphone mo, kukorek ka ni Lord. Kaya, o kaya magkakapigsa ka sa batok. Alam mo ba, kailangan sumusunod tayo kay Lord. Kasi papaluin ka niya. Pag hindi ka sumunod, kung ganyan ang thinking mo, ay hindi ka lalayo. Laging ang prayer mo, paglapit mo kay Lord, ang unang entra mo ganito, Lord, forgive me for all my sins. Laging forgive me. Kasi takot na takot ka. Alam niyo po ba na wala nang hadlang ang kasalanan sa atin?